Sa isang baryo sa lalawigan ng Tarlac, may isang mag-asawa na nagdesisyon maging animal farmer. Mula sa pera na tanggap sa pensyon nung tumigil ang asawang lalaki sa pagtatrabaho. Sila ay sina Aling Juliet at Manong Romeo na nagbalak at nagkaroon ng backyard swine business. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na mahaba at hindi madaling proseso ang kanilang susuungin sa desisyon nilang ito. Ngunit sa huli, sa tulong ng mga kapitbahay at kaibigang nakakaalam din at sipag at tiyaga ng mag-asawa, ay nagawa nila ito. At narito ang kwento ng kanilang pag-aalag. Pumili ang aming grupo ng kwento na maaari naming ilahad naming ang anim na kailangang i-discuss na management. Kaya naisip naming ang kwento ng mag-asawang sina Manong Romeo at Aling Juliet. Una ay ang pagbuo ng matitirhan na kanilang mga bibilhing baboy na aalagaan at palalakihin. Matindi ang pagpaplanong ginawa ng mag-asawa na kanilang gagawing bahay at ikinonsidera ang mga sumusunod na tanong. Una, direkta bang matitilikan ng araw ang mga baboy? Pangalawa, masabat ba itong lilim? Pangatlo, malaya ba ang ihip ng hangin na makapasok sa kulungan para sa natural na ventilasyon ng aming mga alagaan? At marami pang ibang katanungan. At sa mga katanungan nilang ito, ay nabuo nila ang bahay na siyang sagot sa kanilang unang problema. Ito ang itsura ng kanilang nagtanong kulungan. Simple ang disenyo, ngunit sasagot ang kailangang matugunan at original na objektibo ng kulungan para sa kanilang mga alaga. Hindi kulog upang natural na dumaloy ang hangin. Hindi rin sobrang luwa para hindi maproteksyon ang kanilang mga alaga. Nang matapos ang kulungan, hindi tinignan ito ng mag-asawa at sila ay natuwa. Dito na sila naghanap ng mabibiling baboy upang Inuna ng aming grupo ang kwento sa pagbuo ng kulungan ng kanilang mga baboy. Dahil naniniwala ang aming grupo na ito ang dapat unahin ng mga farmers or farm owners bago mag-alaga ng mga baboy. pinili ng mag-asawa ang lahing durong para sa lalaking baboy na hindi sakitin upang makisigurado sa pabago-bagong panahon dito sa ating bansa at babaeng Yorkshire pagkat mainam itong gawing inahin at pangkarne dahil masarap at malaman ito. Mapalad naman ang mga mag-asawa sapagkat nakahanap sila ng biik na 45 days old na dahil kung hindi ay maaari lamang ang mga ito mamatay o magkasakit dahil hindi pa ganap na matibay ang kanilang resistensya at ayon sa kanilang nabilhan ay parehong hindi pa sapat na nabakunahan ang kanilang mga nabiling biik. Nang marinig ito, dali-daling pinabakunahan nila Aling Juliet at Manong Romeo ang kanilang mga nabiling biik upang masigurado ang kanilang kalusugan. Bumili na rin sila ng mga gamot na naglalaman ng doxycycline at thiamulin na base sa kanilang nabalitaan ay may pinakamalawak na kakayahan upang pumuksa ng mikrobyo o germs na maaaring makasama sa ating mga alaga. Pagka-uwi ay ipinwesto ng mga mag-asawa ang kanilang mga binabiling biik
Tinignan ito ng mag-asawa at sila ay nangiti dahil madaling naangkop ng mga biik ang lugar at hindi nagpakita ng pagkairita. Para naman sa pangalawa naming parte, pinili ng aming grupo ang disease management pagkatapos makapili ng mga biik na aalagaan ng mag-asawa. Dahil mabuti nang mabakunan ang mga baboy, umpisa pa lang ng pag-aalaga bago pa umabot sa punto na sila ay makakuha pa ng mga sakit. At dahil nga 45 days old na ang nabili nilang biik, ang mga ito ay nasa pre-starting age pa lamang. Humingi sila ng payo sa mga kakilala nilang matagal nang nag-aalaga at nakahanap naman sila ng mapagkakatiwalaang brand ng feeds. Kaya't bumili ang mag-asawa ng feeds na naglalaman ng immunity enhancers, pampataas ng resistensya, mataas na level ng dairy milk para sa madaling digestion, at may masarap na lasa upang ganahan ang mga biik kumain. Ang mga ito ay importanteng isaisip dahil lubos na kailangan ng mga biik kumonsumo ng mga nasabing nutrisyon sapagkat nakabubuti kung sa ika-50 araw ng mga biik ay tumitimbang na ang mga ito ng 15 kilo. Sa punto namang ito, alam na ng mag-asawa ang pagbabagong kailangan nilang gawin na ayon na rin sa payo ng kanilang mga kaibigan. Nang sumapit ang ika-50 araw ng mga biik, ay ang pagpapalit ng kanilang pinapakain patungo sa starter age. Sa stage na ito, ang pinakakailangan ng kanilang mga alaga ay feeds na may digestion enhancers para tuloy-tuloy ang pag-absorb ng sustansya ng kanilang mga alaga. Pumili na rin sila ng feeds na garantisadong siksik sa energy at nutrients. Hindi rin nawala ang immune enhancers dahil hindi pa lubos matibay ang resistensya ng mga baboy sa ganitong edad, at palatability ng feeds upang ganahan ng mga baboy kumain. Mainam na maabot ang mga baboy ang timbang na 36 kilos sa loob ng 80 araw. At dahil sa kaalaman ng mag-asawa, alam nila na malaking parte sa pag-aalaga at pagpapakain sa mga ito ang susunod na stage. Ito ay ang grower stage, na kung saan ay inihahanda na ng mga may-ari ng baboy ang kanilang mga alaga para sa kung ano man ang kanilang nais o mithiin, at madalas ay para sa magandang bentahan. Kilala rin ang stage na ito bilang panahon kung saan nagkakaroon ang mga baboy ng highest average daily gain na pwedeng gamitin upang maging hakbang para mas mapalaki ang kanilang mga baboy. Ngunit ang kahinaan ng stage na to ay ang pagiging sensitibo ng mga baboy sa pabago-bagong panahon, dahilan upang sila ay may stress. Kalimitan, ang stress ay nagiging dahilan ng pagkawala ng ganang kumain na nagre-resulta sa pangangayayat at pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit na nagpapatagal sa pagbigat ng mga ito. Dito din pwedeng ma-develop ng mga baboy ang mataas na level ng tinatawag na ammonia na nagre-resulta sa mabahong amoy sa kanilang lugar. Kaya kailangan doblehin ng mag-asawa ang pagbabantay sa kanilang mga alaga. Bumili na rin sila ng feeds na may balancing level ng energy at amino acids para mapanatili ang growth rate ng mga ito. Hindi din nila hinayaan na mawalan ng gana ang kanilang mga alaga, kaya patuloy silang bumili ng dekalidad, malasa at masustansyang feeds para sa baboy. Pinakain nila ang mga ito ng grower feeds hanggang ang mga ito ay 115 days na. Ginawa din nila ang tinatawag na phase feeding upang di masayang ang kanilang mga pinapakain at mabawasan ang dumi na nilalabas ng kanilang mga alaga. Tungkol naman sa dumi ng kanilang mga alaga, ito naman ang mga hakbang na ginawa ng mag-asawa upang di mangamoy at maging maayos ang kulungan ng kanilang mga baboy. At ang ikatlo naman namin pinili ay ang feeding management, na kung saan
ay aming inilahad ang tamang nutrisyon na kailangan ng ating mga biik sa partikular na stage ng baboy. Sinabi at diniscuss din rito ang mga kailangang taglaying at dapat na nilalaman ng mga feeds upang masigurado na sapat at tama ang matatanggap na nutrisyon ng ating mga alaga sa kanila. Dahil ginawa ng mag-asawa ang face feeding, alinsunod sa payo ng isa nilang kaibigan, natipid ng mag-asawa ang kanilang binibining feeds at ang resulta ng pagpapakain nilang ginawa ay mabuti. Dahil din dito, ay nabawasan ang sobra sanang dumi kung sobra din ang kanilang pinapakain. At dahil angkop sa edad at pangangailangan ng baboy ang kanilang feeds, hindi nagkakaaberya sa kanilang digestion. Mas pinili din ng mag-asawa ang mag-dry cleaning kaysa gumamit ng tubig sa paglilinis ng kulungan dahil kung nanuyo ang dumi ng kanilang alaga na nahaluan ng tubig, dito magmumula ang masangsang na amoy na talagang mabaho at masakit sa ilong. Ang amin namang ikaapat na management ay ang waste management. Dito, diniscuss ang responsableng pag-asikaso sa dumi ng ating mga alaga. Binigay ng aming grupo ang mga teknik gaya ng face feeding at dry cleaning upang di mangamoy ang kulungan ng ating mga alaga. Gaya na lang ng kulungan ng alaga nila Aling Juliet at Manong Romeo. At nang dumating ang ikalimang buwan ng babae ng alaga, ay nagpakita na ito ng mga senyales na gusto na nitong maglandi. Ngunit dahil na nga din sa kaalaman ng mag-asawa na hindi pa maaaring ipabulugan ang babaeng nilang alaga dahil unang beses pa lamang nito maglandi. Kaya hindi nila ito hinahayaan na makasama ang 5 buwang gulang na rin nakasama. Alam ng mag-asawa na sa ikatlong paglalandi ng baboy ang tama at mainam na panahon upang payagan na ang babae nilang alaga na ipabulugan. Naghintay ang mag-asawa ng 21 araw o 21 days para sa pangalawang paglalandi ng kanilang alaga. Gaya noong una ay hindi nila ito pinabulugan. Naghintay ulit sila ng ilang araw pa hanggang sa nakitaan nila ang kanilang baboy na senyales ng pag-ihip ulit pagkatapos ng 18 araw o 18 days. Ibig sabihin nito ay pwede na ipabulugan ang kanilang alaga. Binantayan ng mag-asawa ang kanilang mga alaga, sumampa ang lalaki nilang baboy, ngunit walang reaksyon at nagpatuloy lang sa pagtayo ang babae. Di naglaan ay nabuntis ang kanilang alaga at dahil dito ay labis na tuwa ang mag-asawa. Ang ikalimang management naman ng aming grupo ay ang breeding management. Dito ay pinag-usapan ang dapat gawin pag nakitaan na ng senyales na ang babaeng baboy ay gusto nang maglandi. Nasabi sa shadow video kanina lamang na sa ikatlong pag-inhit ng baboy ang tama at mainam na panahon upang ibabulugan ang babaeng baboy. Tutok ang mag-asawa sa kanilang mga alaga ngayon. Ang pagkain ay dapat naangkop sa gestation period nito at lagi din nilang binibigyan ng maiinom na tubig. At dahil payat ang kanilang alaga, mas madaming bilang ng feed ang ibinigay ng mag-asawa. Pagdating ng 114th day ng pagbubuntis ay pumupusit-sit na sa suso ang kanilang baboy, ang kanyang gatas. Isa itong magandang senyales na malapit na manganak ang kanilang alaga.
Dali-dali nilang inilipat sa iba at malinis na kulungan ang buntis na baboy bago pa ito manganak. Hindi na din nila pinakain ng kanilang alaga at nang dumating ang ika 115th day na pagbubuntis ng kanilang baboy ay nanganak na nga ito. Inanda ng mag-asawa ang mga gagamitin nilang mga proper materials para matulungan ang kanilang alaga sa panganganak. Dahil hapon na nagumpisang manganak ang kanilang baboy, ay hindi na nila kinailangan ng pampailaw. Pagkatapos maiire ng inahing baboy ang unang biig, agad itong kinuha ng mag-asawa at pinunasan ng tuyong tolya. Agad nila itong isinuri kung may problema, ngunit wala naman at tinapik-tapik din nila ito sa gilid upang mabuhayan at makahinga ng mabuti. Bago pa man manganak, inilabas na rin ng mag-asawa ang crib na ginamit niya noon sa kanilang mga anak. At dahil wala naman na silang inalaga ang baby ngayon, ginamit ng mag-asawa ang crib upang pansamantalang mapaglugaran ng mga biik hanggang sa matapos ang panganganak. Nilagyan nila ito ng mga tela upang makatulong sa pagre-regulate ng init ng katawan ng mga biik. Sa kabuuan, may 10 biik na naipanganak ang baboy, 6 na lalaki at 4 na babae. Dahil nilang pinasuso ang mga biik pagkatapos may handa lahat at mapunasan ang mga biik. Dahil ang gatas na mayroong ang inahing baboy ngayon ay ibang uri ng gatas. Ito ay tinatawag na colostrum. Gatas na punong-puno ng sustansya at bitamina. At kapag ang mga biik ay nakainom nito, malaki ang tsansa na sila ay hindi maging sakitin at lumaking malusog. Pagkadating ng ikalawang araw ng mga biik, ininjikan nila ito ng 2 cc ng iron dahil kailangan ito ng mga baboy, ngunit wala halos nito sa gatas ng inahin. Nang ikalimang araw ay inumpisahan na nilang bigyan ng pambatang feeds ang mga biik. At sumunod nilang ginawa ay ang pagbabakuna sa mga ito, tamang pagpapakain at masinsinang pagbabantay. At ang ika-6 at huling management na aming pinili ay ang general management. Ito ang pinili namin para sa huling parte ay dahil nakapaloob dito ang parteng mabubuntis na ang Yorkshire na aming pinili upang maging inahin. Na-discuss dito sa management ang mga kailangang gawin pag manganganak na ang baboy at kung ano ang mga kailangang gawin sa mga biik. Natuwa ang mag-asawa. Sino ba namang hindi matutuwa kapag makikita mo ang negosyo at kabuhayan mo na lumalaki? Napatunayan na nilang magastos at hindi biro ang pag-aalaga at pagpapalaki ng baboy. Ngunit, sabi din nila, kung may tiyaga, may nilaga. At kung may itinanim, siguradong merong akang. Ito naman ang aming konklusyon. Sana ay naging makabuluhan at naging informatibo ang aming proyekto habang naglalahad ng istorya nila Manong Romeo at Aling Juliet. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.
Thank